Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kung mapapansin nyo, mayroong mga nagaganap na mga giyera sa paligid katulad ng Hezbollah at saka Israel, tama? At bukod sa paggiyera nila, tuloy din ang laban ng Ukraine at ng Russia. So mapapansin nyo, yung giyera hindi lang din sa labas ng Pilipinas, maging sa iba't ibang mga bansa. At dito sa atin sa Pilipinas, meron pa rin. Actually, yung mga naglalaban-laban sa atin hanggang sa politika dahil nga ngayon ang dami nagpa-file ng candidacy sa kanilang mga gustong labanan na larangan ng pagiging isang politiko. Noong unang panahon, meron isang bata na sumagot sa isang tanong kasi nalathala po yun sa pahayagan na ano ang pinaka magandang paraan ng pakikipaglaban para manalo. Yun po ha. Sabi niya, what is the best thing to do in winning a war? Marami po sumagot, mga eksperto, mga siyentipiko, nagsabi sila na kailangan nuclear arm para manalo ka, nuclear bomb. Iba naman, kailangan tama ang strategy mo para manalo ka sa giyera. Alam niyo yung bata, isang youth, ang nanalo at siya ay pinarangalan. Alam niyo sinabi niya, don't engage. Sabi niya, huwag kang pumatol. Sa bawat giyera, sabi niya, paano ba nanalo? Marami sila mga suggestion, pero sinabi niya lang, don't engage. Nung in-interview yung bata, bakit mo nasabi na don't engage? Kasi walang nananalo sa giyera. Laging may talo. And most of the time, ang mga natatalo, siyempre, yung mas malaki ang damage. Ngayon kaya ko doon tinatanong sa iyo, kinonsider kasi yun na the best answer in how to win a war. Pero ngayon, karamihan dito naman, mga youth, no? Karamihan sa atin, mga nagsipat-aral, have you heard yung tinatawag nilang the best mathematical answer? Narinig niyo na ba yun? Yung the best mathematical answer. Sino sa inyo ang nakarinig na nun? Siguro marahil na tanong nyo, ano ba yung best mathematical question for you to produce the best mathematical answer? Pag sinabi kasi mathematical answer ay pinag-uusapan dito yung sagot. Na kung tingnan mo, parang walang sagot, parang mali ang sagot. Pero sa kanya ay tama ang sagot. Wow. Ito po kasi ang ating mag-uusapan. So, labas na natin ating title dyan. Nasaan yung ating mga yan? The best mathematical answer. This is the thing for today. The best mathematical answer. So, lahat ng mga accountants dyan, mga kumukuha ng accounting course, yung mga magagaling dyan na magkwenta, mga bookkeeper, mga magagaling sa school, yung top 10 dyan, I'm challenging your skills in solving mathematical problems today. Kasi ito pag-uusapan natin ngayon, the best mathematical answer. Paano mo isosolve? Paano mo isosolve? Kasi the story is all about the feeding of the 5,000. Ayan. Naalala niyo paano pinakain ni Lord yung 5,000 katao? Tapos sa mamagitan ng 5 tinapay at 2 isda? That was too impossible. Even those people who kasama ni Jesus, even questioned Jesus. Lord, sabi niya, paano mangyayari na yung 5 tinapay at 2 isda ay kaya magpakain ng 5,000 katao? Gano'n na? O kung meron man tayong susubukang pamamaraan, paano? Hindi sa ito makakarating. Kaya ang tawag natin doon, nung masolve ito ni Jesus, that was the best mathematical answer. Why? Bakit tinawag na yung sagot ni Jesus? Kasi napakain niya 5,000 katao eh. Why? Sapagkat pagkatapos siya itong pakainin ng 5,000 katao, may sumobra pang 12 basket. Saan ka makakakita nun? Mas marami pa yung mga natira kaysa sa pinaghati-hatian. Kaya ang tawag nila doon ay the best mathematical answer. So, for us to see this, I want us to open our Bibles sa book of John, chapter 6. Let us read verses 1 to verse 15. Pero siguro hindi na natin tatapusin na lang verse 15. Baka hanggang dito lang tayo sa verse 9 and part of it, we will just tell you the story. So dito, basahin natin ang sabi ng Bible, John 6 verses 1 to 9. Sabi ng Bible, sometime later after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee. That is the Sea of Tiberias.
And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" Kung saan tayo kukuha ng tinapay para mabili natin para sa mga tao ito? Sabi ng verse 6, he asked this only to test him. Yun, tinan nyo ha? So, there was a problem given, problem solving tayo eh. So, the problem was given, and now it's for us to solve. So, he asked this only to test him, okay? Parang sa school lang yan eh. Merong problem solving tayo, bibigyan tayo ng isang, sabihin natin na study ng ating teacher, professor. So, ito yung given problem, how you should solve it. So, kasi sabi ng Bible, he asked this only to test him. For he, Jesus, already had in mind what he was going to do. Sabi ng Bible, sinabi niya ito kay Philip para lamang subukin siya kung paano niya isosolve itong problema ito. Pero sabi ng Bible, pero alam na naman ni Jesus ano kanyang gagawin, what he was going to do. Ano ang sagot ni Philip? It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Kasi na 5,000 na tao, kalalakihan lang yun. Ang sabi niya dito, kinakailangan ng mahigit kalahating kita ng isang nagtatrabaho para silang lahat ay magkaroon na lang ng kahit isang kagat. It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. So, ang sinasabi na imposible yan. Kumbaga sa church, imposible yan, pastor. Kumbaga sa school, ma'am, imposible yan. Teacher, imposible yan. Dito, sinasabi na kay Jesus, Lord, imposible yan. Paano na naman mabakain yan? Kahit umangkat tayo ng napakaraming tinapay, yung kinita sa loob ng kalahating taon, ay pambili mo man yan, kulang pa yan para silang lahat ay magkaroon ng kahit tig-isang kagat. So, they failed to solve the problem. So, sabi nito ng Bible, merong isa na namang nagsalita, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, nagsalita naman yung isa sa mga alagad. Itong si Andrew. Ang sabi ng Bible, here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. Maging siya, duda. But how far will they go among so many? Instead of solving the problem now becomes complicated. Kasi nga, they are trying to solve it on their own mathematical way of thinking, paano ito masosolve? Pero sabi ito ng Bible, saan na ito makakarating? How far will they go among so many? At alam natin ang kwento natin. Kaya po ito sinasabi sa inyo. Alam natin ang kwento na si Lord ay pinakain niya itong mga taong ito. Sabi niya sa mga alagad, paupo niyo sila kahit puro damo. At pagkatapos distribute yung 5 tinapay, 2 isda. At alam natin lang nakakain sila. At ang sabi ng Bible, they were all satisfied. Sa lahat sila ay nakakain ng sapat. At pagkatapos ay pinaipon ng Panginoon yung mga natira. At alam natin ang nangyari, 12 basket pa ang sumunod. What we're going to study today is paano ba talaga natin pakikitunguhan ang mga problemang napakahirap sa kasalukuyan. At ito, isang problemang sa tingin mo ay parang ang hirap ng solusyonan na pag pinagana mo ang isip mo, katulad nila, ay mukha na imposible masolve. At meron ka namang isang approach katulad din ng Simon na susubo ka, pero alam mo kahit sumubo ka, bitin pa rin, hindi masosolve. Meron nga po dito 5 tinapay, 2 isda, pero ano na mangyayari? Hindi pa nagtatry, hindi pa sumusubok, but he already gave up the fight to solve it. Saan naman makakarating ito? Saan makakapunta? 5 tinapay, 2 isda lang ito. This is the problem with the Christians. Pagka ang isip natin ay laging namumuna sa pag-solve ng problema, hindi mo makikita ang pagkilos ng Diyos. The reason we are going to discuss is because ang daming Kristiyano na ang daming pinagdadaanan. At ngayon pag-uusapan natin, ano yung impossible situation mo? Before we start, I want you to think of the most impossible problem you have in your heart right now. Ano yung pinakamabigat na problema meron ka ngayon na dala-dala mo na nandito ka ngayon sa church? I want you to deal with it. Gusto kong pakitumuhan mo yan sa harapan ng Diyos habang pinag-aaralan natin ang kanyang salita. The most impossible problem you have right now. Gusto kong pag-usapan natin yan ng Panginoon. At tingnan mo kung anong gagawin ng Diyos.
So ulitin ko lang ulit, ang ating theme ay the best mathematical answer? Yes. Saan ka naman nakakita na ang pinaghati-hati ay 5 tinapay, 2 isda sa 5,000 katao, tapos sumobra pa ng 12 basket? Mas marami may sumobra sa pinaghati-hatian. That's why it was called the best mathematical answer. Tungkol ito sa ating Panginoong Yesus na nakita niya yung mga tao papalapit sa Kanya sapagkat katatapos naman niya gumawa ng mga himala, yung mga tao sumusunod sa Kanya. At ang sabi nito ng Bible, nung maparating pa lamang sila kay Jesus, nilapitan na niya. Sinabihan na niya si Philip, paano pa natin magbabakain to? Ano ba pwede natin gawin dito para natin ito mabakain? So dito, punta tayo sa first slide. Yan. So dito, ito yung kwento. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward Him, He said to Philip, ano sabi niya kay Philip? Where shall we buy bread for these people to eat? Dito gusto ko tingnan ninyo, no? Hey, makinig kayo mabuti. Kaya Lord, hindi problema ang budget. Ang problema natin, yung budget. Pero kay Lord, hindi problema ang budget. Hindi pinag-uusapan kung magkano kay Lord. Ang problema kay Lord, saan tayo bibili? Look at that. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward Him, He said to Philip, where shall we buy? He has the budget. The question is where? Pero sinabi niya yun, para namang i-test si Philip. Sabi niya, he asked this only to test him. Pero for what purpose? Sabi naman ng Bible, pero si Jesus, He had already had in mind what He was going to do. Alam niya, hindi masusolve ni Philip. Pero hindi magagawa ni Philip, sabi ni Lord, I'm ready, I know what to do. Kaya sa mga problema mo, tingnan mo ito ha, makinig kayo mabuti ha. Binigyan niya ng problema si Philip. Sabi niya kay Philip, paano natin papakain yung mga yan? Saan tayo bibili? Tingnan niyo ito ha. Ito may kulay mint green. When Jesus looked up and saw a great crowd, what? Great crowd? Basahin natin. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward Him, ano sabi niya kay Philip? Where shall we buy bread? Alam niyo kung anong punto? Bakit kayo mabuti ha? Ito may sisinor. Nung makita ni Lord, hindi lang basta crowd. What kind of crowd? What kind of crowd? So malaki. Ang daming tao. Ang laki ng problema. Nung makita ni Lord na may mga malalaking problema, tinesta si Philip. Ang sabi niya kay Philip, saan tayo bibili ng pagkain dito mga tao? Alam niyo ba, pasinin niyo yung unang first main point natin dito. Dito sa first main point natin, dito tayo nagkakaproblema. When we say, Lord, I trust you, Lord, naniniwala ako sa iyo. Pero hindi natin naiintindihan mo, do we really mean? Okay, balik tayo dito ha, sabihin green na color. When Jesus looked up and saw a great crowd coming, paparating pa lang ang problema, alam na ni Lord ang solusyon. Uy! When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward Him, paparating pa lang yung problema, alam na ni Lord ang solusyon. Kaya dito sabi ng Bible, where shall we buy bread for these people to eat? Sinabi niya ito, pero hindi ibig sabihin, hindi alam ni Lord ang gagawin niya. Alam niya, yan o. For He already had in mind what He was going to do. Ituloy natin. Sumagot si Philip. Anong sabi ni Philip? Lord, kahit kalahating taong sweldo ng isang empleyado, ibabili mo walang tinapay, hindi magkakasya kahit manatigisang agad sila. Pero ang kwento, pag tinuloy-tuloy nyo, pag binasa niyo yung Bible nyo, talaga namang ibinigay nila yung tinapay, 2 isda kay Lord, at pagkatapos si Lord ay nagpasalamat, at nanalangin, at pagkatapos ito ay dinistribute, at nagkaroon sila ng pag-anatok o busog. Ang unang word dito ay yung word na entrusting. Yeah. Entrusting, yung ipagkatiwala mo sa Panginoon. Entrusting. Why entrusting? Tingin nyo mabuti yung entrusting dito. Let us go to the next slide. Yeah. Ito, punta natin dito, yung sinabi ni Simon, another of his disciples, Andrew, Simon's biggest brother, sabi niya, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Dali ko kayo, dumating na po kayo sa isang sitwasyon sa buhay ninyo na alam niyo yung problema pero yung solusyon mo kulang. Nangyari sa inyo? Babayaran mo 1,000, pera mo 200. Nangyari na sa inyo?
Yung, alam mo may problema ka, kaya lang kulang yung solusyon mo. Punta tayo dito. Next, click. Isa pang click. Yeah. The issue here is the budget. Most of the time, tayo mga Christian, problemado sa budget. Amen. Parang hindi tayo problemado. Parang si Ceci nang hindi problemado sa budget dito eh. Lahat ba kayo ng problema sa budget? Okay. Kayo hindi problema ang budget. Uy! Ang hinahanap niya kay Philip, ituro mo, saan yung bibilin? Where shall we buy bread? It's not the budget. So, ano ba ang problema dito? Tandaan nyo ha, sabi niya, meron dito sa isang bata, sabi niya, 5 small barley loaves and 2 small fish. So, ito yung ating budget. Tandaan nyo ha, tandaan nyo kung anong ginawa niya. He prayed for it. Pero bago siya nag-pray, nagpasalamat muna sa Panginoon at nanalangin siya at pagkatapos at saka niya ito pinaghati-hatian at kanyang distribute. Pangalawa na gustong makita ninyo, mamaya natin paliliwanag. It's not only the budget pagdating sa entrusting, also the target. Hindi lang budget, but also the target. Another click, please. The budget and the target. Ano yung target? Ang target is how to solve this problem. Paano masosolve itong problema ito? So, tingnan nyo ha, the budget was lacking. Kulang ang budget. Sino dito yung kulang ang budget? Bibigyan kayo ni ating minanting 4,000 mamaya. Pila kayo doon. So the budget. It's the budget. Alam niyo kung sino puro mataas problemado sa budget? Mga nanay. Takbo naman o. Minsan sasabihin ni tatay, bili ka ng ganyan, bili ka ng ganyan, bili ka ng ganyan ha. Anak ko, bili mo ng project, ganyan, ganyan. Naku, kakasya kayo. Kakasya kayo. Sabihin ng nanay. Siyempre, kung ano lang inabot, yun nakakayang mag-isa. Ngayon gusto ko balikan dito. Atras tayo. Atras tayo ulit sa first slide. First slide, ito. Sa entrusting, alam nyo, wala naman talaga tao na hindi ata dumaan sa mabibigat na pagsubok sa buhay. Pero gusto ko lang tandaan nyo ito. Itong word na to, itong word na coming. When Jesus looked up and saw a great crowd coming, ito yung problema, paparating pa lang. Alam na ni Lord ang kanyang gagawin. Look at yourself. Ang dami mo na yung problema nung nakaraan. Pero bakit ngayon, ayos ka pa rin. Paano po kami naman ang ating pangalaman? Inasabi na mga na-problema kung saan-saan. Akala mo nga nun, hindi ka nagagaling eh. Akala mo nga nun, hindi na masasabi yung problema mo eh. But look where you are today. Tingnan mo yung sarili mo. Yung budget, hindi mo alam kung sakay ng galing yun. Paano nga nakaipon? Paano nga ako nakabayan? Paano ako nakapagtapos sa mag-aaral ko? Minsan, you have to look back and ask, paano ba nangyari? Nandito na ba kayo alam ng Panginoon? At yung pangalawa dito, sasabihin yung target. Ang target is to solve the problem. Tandaan niyo po ito. Nung tinanong niya si Philip, at saka si Peter na nagsalita, sorry, hindi si Peter, yung kapatid. Sabi ng Bible, kay Philip, si Philip, ang sagot niya, ito, sabi niya, kahit kalahating taon pa na sweldo, hindi kasya. Ngayon, nung sumagot yung kanyang kapatid, punta tayo next slide, sila, please. Yung sagot ng kanyang kapatid, sabi ni Andrew, Simon Peter's brother, he is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Pareho hopeless ang sagot. Why? Bakit pareho hopeless ang sagot? Kasi nakabase sila sa kanilang magagawa, hindi sa magagawa ng Diyos. Sabi niya, kahit kalahating taong sweldo pa ng isang tao kulang. So again, isip na naman niya umandar. Tapos itong lalaki naman na ito, itong alagan na ito, si Andrew, Lord, pero dito naman tinawin na naman isang pero sa tumakar pareho hopeless. Wala ka makikita na nakaka-encourage na mga sagot. Pareho hopeless. Alam nyo, the moment you became a Christian, you need to unleash your faith. Kaya naman pakawalan mo yung pananampalataya mo. Saan mo ilalagay ang Diyos pagdating sa pananampalataya kung lahat may sagot? Wala kang problema sa pera, wala kang problema sa pamilya, wala kang problema sa kapitbahay, wala kang problema sa trabaho, wala kang problema sa lahat. Saan mo ipupwesto ang faith? That's why you have to unleash your faith. Kailangan pakawalan ng pananampalataya mo, i-activate mo yung pananampalataya mo. Bakit si Philip ang kanyang tinanong? Alam niyo ba si Philip, pinakamadaling na convert sa lahat? Pagkatawag kay Philip, sunod tayo kay Lord, sunod kay Lord. Bisa ganun eh. Pwede tayo sa Lord, yan sa church. Madali sumunod kay Lord. Pero pagdating ng pagsubok, pag-aarap ka na sa problema, how will you deal with that? Kaya may siya, pinapayaan ng mga ganitong
klase ng mga pangyayari sa buhay natin upang pakawalan mo yung faith mo. Gamitin mo yung faith mo. Use your faith. Dito, sabi ng Bible, sa una pa lamang, yung 5 tinapay, 2 isda, alam nyo, na itong pinagdududahan nila na 5 tinapay, 2 isda, yun ang nagpakain sa 5,000 katao. Na, pupunta tayo sa second slide and we will clarify this first main point. Punta tayo sa next slide. Okay. So, hindi lang natin, yan madalas natin problema, yung budget. Paano magkakasya itong budget ko sa sitwasyon ko, yung target? Paano? Alam nyo nangyari, sabi ng Bible, paparating pa lang yung crowd, alam na ni Lord ang kanya gagawin. Ibig sabihin, lahat ng problema paparating pa lang sa iyo, alam ni Lord ang solusyon. Kaya lahat ng problema natin, mayroong sagot sila. Napunta tayo sa next slide. Pagkaabot ni Jesus, sa 5 tinapay, 2 isda, what did Jesus do? Ito, tinan nyo ha. Sabi niya sa mga alagad, o sige, paupuin niyo yung mga tao. Have the people sit down. Tapos, anong klaseng lugar yung kanilang inubuhan? Napakakapal ng damo. You know, there was plenty of grass in that place. And they sat down. About 5,000 men were there. Ano ginawa ni Jesus? Jesus then took the loaves, gave thanks, and what? Sundan niyo ako ha? Jesus then took the loaves, what? Ulit ha? Jesus then took the loaves and distributed, yun ba? Ano unang ginawa niya? Gave thanks. Yan ang problema natin. Na nga ang pera, 200 na nga ang pera ko, 300 na nga ang pera ko eh. You should learn to be grateful with what you have. Matuto ka magpasalamat kung anong meron ka. Alam mo naman, sardinas na naman, bukti ka lang eh. Yung iba, hindi ka nakakita ng sardinas, kahit anino ng dinis, hindi alam at yun. Alam mo kung ano sinasabi niya lang dito? Kung anong meron kang nasa iyo, ipagpasalamat mo. Kasi yung ilang kasi palapag niyo. Ano nangyari kasi alam niyo sa akin, we most of the time complain. Noon, alam mo, I'm referring to everybody ha, kaya alam na sabi kong mo, kunyari, ikaw ako usap. Noon, ang pera mo ay 500, 200, parang wala ka namang masyadong problema. Pero pag Christian ka, 2,000 na nga lang ang pera mo ngayon, eh, worried ka pa rin. Sabi mo sa kapatid, mahiya ka na. Noong hindi ka Christian, pero 200, 300, okay ka lang. Lumaging Christian ka, may 2,000 ka sa wallet, worried ka. Ulitin natin, sabi mo sa kapatid, mahiya ka naman. At hindi mo, may Gcash pa yan, meron tayo sa ATM. Tapos kung maka-aarti tayo sa Panginoon, eh, para tayo walang-wala. Kaya alam niyo pagka yung halimbawa, ito, magagalit sa akin yung mga nanay ha. Uy, mga nanay, may magagalit sa akin ha. Pero alam niyo maraming mga nanay natututo magsinungaling. Eh kasi naman yung mga nakihinahin ng pera, anong sagot ng nanay? Wala! Naku naman, baka mawala talaga lahat ng pera niyo ha. Huwag yung sasagot ng wala, anak. Ito yung natutunan ko kasi anak ko, pag nasa mall kami noon, turo na turo. Turo na turo. Lalo na nung medyo toddler pa siya. Kaya natuto akong buhati siya, madadaan na kami sa mga laruan eh. Bubuhati ko, tatalihin ko ito. Tatalihin ko sa lugar. Kala niya, sweet na sweet ako sa kanya. Pero nilalayo ko sa mga laruan na marami. Sabi ng anak ko, Dad, gusto ko naman, dami tuturo eh. Alam mo, pinag-aralan ko ba paano siya paliwanagan. Sabi ko, alam mo, ganda yan. Kaya lang sa ngayon, hindi natin yung priority. Explain to your child. Kaya lang, yung mga bata na hindi naiintindihan. Hindi talaga naiintindihan, pero you have to explain. Huwag ka sasagot ng wala. Tuloy mga nanay, natututo magsinungaling kahit talaga may pera, sabihin wala. Para lang huminto. So, yung gawain mo, natutunan ng anak mo. Pupunta rin siya sa tindahan, sabi ko ni mama, pahingin daw mo ng ano. Di ba? Ganun eh. O, tsaka po soft drinks po, tsaka po ano. Natutunan ng bata. Natutong dumiskarte. Nakakita mo na lang, haba na lang listahan sa tindahan. Nakakita kayo ito binabanggit. Ano itong pangalawa? I want you to learn how to give thanks to the Lord. Kung ano ba na nasa iyo. Kung isa na lang nyo, nakakasama lang doon para sa Panginoon. Yung nakakasama
problema, pero yung mga bagay na meron ka, hindi pinasasalamatan sa Diyos. Ano na ginagawa natin, di ba? Narinig mo sa mga nagte-testimonya, yung magising ka lang, na humihinga ka pa, napakalaking bagay na, which is true, amen? At si Kuya Jojo, sabi na niya, yung ikaw, matulog, decision mo. Pero nung makising ka, decision ni Lord yun. Amen? Kasi, tulog kayo, wala kang alam, di ba pa na pinagising ka pa ni Lord. Kita mo, kaya katabi mo yung katabi mo ngayon. Sabi mo, buti na lang, ginising ka ni Lord. Sige, tabi mo, sabi mo. Buti na lang, ginising ka ni Lord. Ibig mo, nagkita kayo sa church ngayon. Sabi, ginising ka ni Lord. Gusto ka ni Lord mag-worship sa Kanya at magpasalamat sa Kanya. O, palakpakan natin sila. Pagkatapos magpasalamat ni Jesus, tinagin nyo ha? Hey, pagkatapos magpasalamat ni Jesus, He gave thanks and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Anong gusto mo makita yung number 2? Hindi lang yung entrusting. Pag walang-wala ka na, magagawa. Wala ka na talagang pwedeng gawin, kundi ipagkatiwala sa Panginoon. Hindi na yung pangalawa, hindi lang yung entrusting, kundi yung engaging. You have to engage. Sumama ka doon sa aksyon na utos ng Panginoon. Ang sasabi ng utos ng Panginoon, sige, paupuin niyo sila. Okay, pagkatapos yung paupuin, o sige, i-distribute niyo yung tinapay. Hindi sila doon lang sa gilid na nahimik. They joined. They joined. Tingnan niyo yung next slide. Yeah. Nung sila ay makakain na, di ba, nakabusog na sila. Nakabusog na. Jesus said, how the people sit down sa first slide. Pero sa pangalawa, next slide tayo, please. Yan. When they had all had enough to eat, makakain na silang lahat, ito sabi yan, He said to His disciples, makinig kayo mabuti, meron itong kinalaman, bakit siya nagpasalamat. Diba, He gave thanks, bakit distribute? Ngayon nung sumobra, when they had all had enough to eat, He said to His disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. Sabi niya, kanina, makinig kayo mabuti ha, kanina nung walang-wala kayo, problema kayo. Sabi niya, so ano yung problema nila? Sabi ito ng Bible, ano na mangyayari sa 5 tinapay at 2 isda? O sige, so ginamit yung 5 tinapay at 2 isda para masolve yung problema na mapakain yung 5,000 na tao. Nung mapakain na sila, ang sumobra, mas marami pa doon sa pinaghati-hatian. Ang gusto ko tingnan ninyo ay ito. Sabi ni Lord, matuto kayong magsino. Matuto kayong magsino. Kanina 5 tinapay at 2 isda na problema nyo. Ngayong sumobra, huwag nyo sasayangin. Ang problema sa mga Kristiyano, alam nyo, pagka konting bawas lang ng chicken, ayaw na, tapon na. Pero, pag tuyo ang ulam, sa ano? Meron akong dating kasamahan sa work. Kasama ko mga puro kasama sa office. Kumain kami sa KFC. Habang kumakain kami, siyempre, masasarap ang kain namin. Kaya na meron ilan sa mga namin sa office, mga pasosyal. Nabawasan lang ng kapraso yung chicken. Ayaw na. Samantalang sa akin, butong-buto yun eh. Hindi lang babawasan yan kung ihahain mo yan kay Ate Amy. Sausawin sa'yo ng buo yan. Pati ketchup mo. Ay, hindi siya kumakain ng chicken. Alam mo kaya ito kinuwento din? Naggayahan yung mga kasama ko sa office ng pasosyal. Meron kami isang masawa na kasama yung anak niya. Ginawa niya, inipon niya. Sayang na hinayon siya. Sayang naman hinayon ito. Inipon niya. Di ba yung iniipon kasi lalagay sa sa pagkain ng aso? Yun ang sinabi niya sa amin. Sabi niya, ipunin ko ito, sabi niya. Para may pagkain yung aso ko. Sabi nung anak, yay, magkakaaso na kami. Yay, magkakaaso. Wala nang palang aso eh. Sabi, gano'n siya kasino. Hindi siya makapayag na, grabe naman ito mga ito. Sasayangin nyo ng gano'n-gano'n lang yun. Pansinin nyo, pagka yung busog kayo, di ba, dami sobra lang pagkakaya kayo sa mga eat all you can. Nakakaya kayo eh. Samantalang kung wala kang pambili ng kahit na 1 kilong bigas eh, kung makaiyak kayo, kayong merong opportunity, parang sasayangin mo na lang. Sige-sige na lang. Dito alam nyo,
Sabi ng Bible, tinuruan sila bago niya pinag-ipon. Kaya yung sa atin, makinig kayo, kaya yung sa atin, kinakapos. Kaya yung sa atin, nawawalan. Kasi waldas tayo. Waldas. Sabi mo sa katabi mo, magkawaldas. Pag-aangin natin, huwag mo sabi seryoso, pag-aangin ko, magkawaldas. Sabi sa ating waldas, masama mo mag-cellphone ng luma. Kailangan naman talaga, habulin mo si iPhone 16. Oo naman. Wala lang pagkain, wala lang magbibili pa para kailangan sa bahay, kasi habulin mo lahat. Alam niyo, panahon ng Nokia, ang daming pa pinahirapan niya. Lahat ng modelo hinahabol. Noong panahon ng Nokia, ngayon, sa iPhone, nangyayari yun, habol na habol. Ano sabi ni Chinkitan? Meron ang iPhone, wala namang ipon. Talaga naman, maraming may iPhone, walang ipon. Feeling mayaman. Sabi ni Jesus, huwag kang waldas. Hindi mo rin meron yung sumobra, mamamayaan mo na. Huwag mong mamamayaan. Kaya, tinigahan. Kaya siya nagpasalamat kahit limang tinapay dalawang isda ka na. He gave thanks before he distributed. Grabe pa sa salamat niya. Alam, tinuturuan niya nun lahat ng meron, pasalamatan mo yan. Pasalamatan mo yan kay Lord. Ngayon, pagka-bless ka ni Lord, huwag mong kalilimutan na dati kang wala. Pag pinagpala ka na ni Lord, dati kang wala. Always remember that. Kaya dito magpapasinin mo yan. So, they gather. Ito na. So, they gather. They gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Ito na. Sino niyo mabuti, ha? Ano kaya ang nangyari sa faith nito mga tao ito, nito mga disciples, nung nag-engage na sila? Sabi ni Lord, sige, pinag-pray ko na yan, i-distribute ko na. Sa distribution pala, magtataka bakit hindi nauubos ito? Kasi yung faith na doon na, isa pang click. From distribution. Naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos. Tapos nung dito na, nung ginamay na nila ito, sumobra pa rin. So yung faith mo sa Panginoon, na nagtitiwala ka sa Kanya kahit sa panahon ng ulan, na kaya niya kumilos, mararanasan mo, isa pang click, from distribution to collection. Nung distribution, hindi nauubos yun naman tinapay dalawang isda. Grabe si Lord. Ngayon, pinulekta. Sumobra pa rin, 12 baskets ang sumobra, limang tinapay lang dalawang isda yun. Why? Nag-engage siya. Alam niyo anong kulang sa ating mga Kristiyano? Yung gamitin mo yung faith mo. Engage your faith. Unleash your faith. Use that faith. Kaya kami pananampalataya God is not a candy machine. Ang Diyos ay hindi makina ng candy na pag pinindot mo dito, lalabas na dito yung candy. Hindi siya gano'n. Minsan may proseso. At doon, sa proseso yun, kailangan ng faith. Kaya hindi lahat ayos ang buhay natin May mga proseso tayong dinadaanan upang magamit yung faith. At kapag ang Diyos ay sumagot, huwag ka magpapabaya. Kaya may mga tinatawag na one day millionaire. Ang laki ng sinuweldo mo ngayon. Kaya kung saan ka na pupunta, kung saan ka magagastos, mga bagay na hindi mo na kailangan. Kaya nga sabi nga lang, kahit sa shopping, kung magsha-shopping kayo, huwag kayong magsha-shopping ng gutom. Mag-shopping ka, busog ka. Kasi, ang decision maker sa magsha-shopping, tiyan mo na. Hindi na yung kailangan mo. Sige, okay na, gutom na ako, okay na. Pagdating sa bahay, ba't mo ito nabili? Kasi nga gutom ka na Ang decision maker, yung tiyan mo. Subukan mong mag-shopping ng ang isip ko'y matino, sabihin busog ka. Naku, 3 oras na wala pa napipili yan. Kaya madalas sa mga mister, nakaupo na lang sa gilid. Ano oras mo matatapos? Kasi nga, yung mga misis, pagkabusog yan, naku, kailangan ng misis nyo para madali siya mag-decide. Mag-shopping kayo ng gutom. Matatapos siya agad. Kaya, yung mga asawa dito, mag-shopping kayo. Tutunin nyo muna yung misis nyo. Huwag yung pang-almusalin. Tapos, huwag muna pa kayong tanghalian. Mag-shopping kayo, alas 2, alas 3. Maniwala kayo, sandali lang kayo sa mall. Magdidesisyon agad yun Ang decision maker yung tiyan na niya. Hindi na yung kung anong kailangan niya. Now, punta tayo dito Sabi natin, i-engage mo yung faith mo. Tanungin ko kayo. Punta tayo, atras tayo dito. Atras tayo. Dito. Kung ikaw, yung isa sa mga alagad,
Sa 12, ano ang feeling mo nung dinidistribute mo yan? Will you really distribute them? Sabi ni Jesus, o sige, distribute nyo na yan. Eh, ano iniisip? Paano na ito? Kakasya mo ito? Dami-dami na ito. Diba? Would you wait? Pero sa kwento ng Bible, kapakain nyo 5,000. Amen? O, palapakan natin ang Panginoon. God includes your faith. Kung minsan alam nyo, may mga pananampalataya tayo na mararanasan mo sana yung sagot, wala ka ng faith eh. Wala ka na talaga pananampalataya eh. Unleash, nakawalan mo, unleash your faith. Sabi mo sa katabi mo, unleash it. Hindi alis ha, hindi unleash it. Unleash. Unleash it. Mamaya, aalisin mo eh. O, punta tayo sa pangatlo. So, sabi natin dito sa second main point natin, from distribution to collection, grabe din yung faith. Lord, sige, bahala ka, sabi mo. Alam niyo kung bakit ko sinabi ko na? Anong pakiramdam mo kung ikaw yung nagdi-distribute? Alam mo, 5 tinapay, 2 isda lang yun? Tandaan nyo nung tinawag sila ni Jesus? Lord, wala mo kami nahuli ng isda magdamag. Pero dahil sa sinabi mo, ihuhulog namin ang lapan. May experience sila kay Lord. May experience sila kay Lord na sila gumagawa ng himala kahit sa panahon ng kabalan. Nasubukan nila. Katulad mo, go back to your previous experiences in the Lord. Yung mga panahon wala, but because you believe by faith, God moved. Amen? Ang palapakan natin natin ng Lord. Punta natin yung pangatlo. Dito tayo sa next slide. Jesus said, have the people sit down. Ulitin natin yung text. Have the people sit down. There was plenty of grass in that place and they sat down. About 5,000 men were there. Sabi ng Bible, Jesus then took the loaves. Yan. Ito yung sabi ko na, si Jesus ay nagpasalamat and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Ganun din sa isda. Ngayon, tingnan niyo mabuti. Ano sa palagay niyo ang nangyari dito? Paano nila naranasan yung himala ng ating Panginoon? Nagkaroon dito ng liwanag ng isipan. Alam niyo ba, kapag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, hindi mo alam nakakapag-influence ka ng ibang tao na matutuloy sila sumampalataya sa Diyos na sinasampalatayanan mo. Ano ang nangyari dito? Ang pangatlo natin, sabi natin, ano yung number 1? Ano yung number 1? Entrusting. Number 2? Engaging. And number 3, enlightening. Sabihin, nabuksan ang kanilang isipan. So dito sa enlightening, puntahan natin yung next slide. Yan. After the people saw that the sign Jesus performed, they began to say, tingnan nyo ha, pagkatapos makita nila ang himala ng Diyos, nakita nila yung, isipin mo, 5 tinapay, 2 isda na pakain ng 5,000 katao. After the people saw, nung makita nila, anong nasabi nila? Surely, this is the prophet who is to come into the world. Alam niya, kaya pakain ng 5,000 katao. So, nung una, sumusunod lang sila kay Jesus para lamang makakain at masaksihan ang mga himala ng Panginoon. Pero dito, nung mabakaan niya yung 5,000 katao, sa verse 14, ito sinabi niya, surely this is the prophet who is to come into the world. Siguro siya siyang propeta. So, nagkakaroon na sila ngayon ng kakaibang paghanga sa Panginoon. So, pagdating sa 35, dineclare na ni Jesus. Kaya dumami ang mga tinapay, sabagat I am the bread of life. Kaya dumami yan, kaya nasod. Sabi niya, yung problema nyo sa tinapay, wala kayong makain, kaya dumami ang mga tinapay kasi ako ang nagpuproduce ng tinapay. Palakpakan natin ang Panginoon. Then Jesus said, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Whoever comes to me will never go hungry. Why? Ano sinasabi niya dito? Ang hanapin nyo, sabi ni Jesus, sabi niya, whoever comes to me will never go hungry and whoever believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me and still you do not believe. Alam niyo sinasabi dito ni Jesus? Kasi alam niyo dito sa verse 35 din verse 14, verse 35, in between, pag binasa niyo yung verse 26, nirebuke sila ni Jesus. Hinahanap niyo ako. Hindi dahil sa mga himalang ginawa ko, hindi dahil sa nabusog kayo. Ang sakit nun. What kind of follower are you? Dahil pa may pakinabang ka kay Lord? O dahil sinasamba mo siya sapagkat siya ay Diyos? Ang daming user. Kung
kailangan mo lang siya kasi mayroon kang pinasosolve na problema sa Kanya. Ang dami Kristyano user, kailangan kita Lord kasi isolve yung problema ko. Please, hindi ganun sila. Ang sabi nga dito ni Lord, mag-focus ka doon sa nakahigit. Hindi lang sa tinapay, kundi sa tinapay ng buhay. Whoever comes to me, will never go hungry. Ang sino man nalalapit sa akin kailanman na hindi na magugutom at hindi na rin magugutom. Bakit? Because God is the provider. He can provide the bread and the water. Lahat ng kailangan mo pagda sa Panginoon, kaya niya i-provide. Kaya sabi niya, anyone who comes to me will never go hungry. I can provide for you. You just have to unleash your faith. Pagpalakpakan natin ito. Kaya lahat ng mga kinakapos, sa lahat ng mga nasyosure, tandaan ninyo, huwag nyo lang gawin si Lord na tinapay lang ng buhay. O kaya mo siya sinusundan, tinapay lang sa mo sa Kanya. O kaya lalapit ka kay Lord, susundin sa Kanya kasi gusto mo sa Kanya na kagalingan. No. Sabi niya, hanapin nyo yung nagbibigay ng lahat ng yan. The one who can provide for the hungry. Sabi niya, yung tinapay at yung baka magbigay ka sa Kanya ng water, ako yun. Sa totoo lang, pag binasa niyo yung Bible, hindi niya na sinabi, I am the bread of life. Sinabi, I am the living water. Ako rin yung tubig ng buhay. Kaya si Lord, pag sumunod ka sa Kanya, nasa Kanya ang lahat-lahat. Palakpakan natin. So, ulitin natin, dito nabuksan yung mga sumusunod sa Kanya, pati mga alagay niya. Ang grabe si Lord. Alam niyo, sa bawat pagpapakita ng Diyos ng kasagutan sa atin, sa bawat himala mararanasan mo, dapat ang Kristiyano, listen to me, dapat ang Kristiyano, habang tumatanda, habang ikaw ay patanda ng patanda, dapat ikaw sa pananampalataya ay patindi ng patindi. Hindi ka lang patanda ng patanda, dapat patindi ka ng patindi. Why? Tuwing mararanasan mo ang pagkilos ng Panginoon, lalo kang humahanga sa Diyos. Lalo kang bumibilib sa Diyos. Lalo kang namumunyapit sa Diyos sapagat alam mo sa buhay na ito, Diyos lang ang kailangan mo. Amen? Diyan mo palakpak sa mga ito. Ano po na tayo sa ating theme? Ano ulit ating theme? Bakit di siya best mathematical answer? Hindi lang niya sinod yung problema mo, sobra ba? 5 tinapay, 2 isda. Paano magkakasya? Sinod ni Lord. At sinobra ba? The best mathematical answer. Grabe yung sobra. So, 12 baskets. So, ano number 1 natin? And trusting. Number 2? Engaging. And number 3? Yes, enlightening. So, sa mga mabigat na problema kaharap natin, katulad ng tinest niya si Philip. Kung kayo si Philip, anong sagot niyo? Sabi ng Bible, he said this to Philip only to test Philip, but he had in mind what he was going to do. Alam na niya kung ano gagawin niya. Alam niyo ba? Makinig niyo mabuti. Sa mga problema kakaharapin ng mga anak ng Panginoon, ay alam na ni Lord ang kanyang gagawin. Marami ikaw walang solusyon, pero si Lord meron. Sa tingin mo, imposible na, kay Lord hindi. Sa tingin mo, Lord, nagawa ko na lahat. Okay, ikaw yun. Pero ako hindi ko pa nagagawa lahat. God can provide for all the needs. So, ang question lagi, punta natin ating conclusion. Hindi tanong ha, kundi yung answer. The answer is not what or where, but who. Pinag-uusapan mo yung, ano ba? Saan ba? Kundi, sino. Kapag alam mo kung sino ang kasama mo, kahit saan ka mapunta, maayos ka, kahit anong problema mo, masasagot niya. Kaya ano man ang sitwasyon ng isang Kristiyano, tandaan po natin, lahat na paparating sa atin, katulad ni Philip, when he saw the crowd coming pa lang yung problem, coming pa lang, God already had in mind what he had to do. Yung problema paparating pa lang sa'yo, alam na ni Lord paano niya isosolve. Hindi mo alam, pero si Lord alam. Hindi mo kayang gawin, pero si Lord may magagawa para sa atin. Amen?